hindi ka pugante. Mas gusto mo yata pikante. Baklos, huwag ka na magkunwari. Mukhang di ka na mapakali. Run, Harry, run, sabi nga ni Kadante. You see, yabang mo walang silbi. Non-reforma ang panangga mo lagi. Oy, di uubra yan sa CITG. Dati kang respetadong abogado, kasi tumutulong ka sa inaating tao. Pero nasilaw ka sa salapi ng pogo. Kinalimutan mo na ang iyong prinsipyo. Run, Harry, run, sabi nga ni Kadante. You see, yabang mo walang silbi. Non-reforma ang panangga mo lagi. Oy, di uubra yan sa CITG. Ngayon dikit ka ng dikit sa mga demonyo. Kahit ilang beses ka nilang pinagkanulo. Sa bagay, ikaw ay nasa putikan na. Magpakababoy ka na lang malubos, diba? Run, Harry, run, sabi nga ni Kadante. You see, yabang mo walang silbi. Non-reforma ang panangga mo lagi. Oy, di uubra yan sa CITG. Paano nga ba kayamanan mo biglang lumabo? Hariwan mo naman kaming gawing mga bobo. Buti pa si AR taga-turok na ambunan. Oy, kaya daming mga tanong ang sampayanan. Run, Harry, run, sabi nga ni Kadante. You see, yabang mo walang silbi. Non-reforma ang panangga mo lagi. Oy, di uubra yan sa CITG. Run, Harry, run. Ito pa ang isang senador na pasaway. Inakala natin siya ang pagbabagong hinintay. Yung pala magdudulot ng lubos na kahihiyan. Tuloy ginusto ng tao ang boto may bawian. Boy silid, boy mukbang, boy I move ang pangalan. Masisiguro nyo lang ito'y walang nalalaman. Proud pa siya magsabi, hindi daw siya abogado. Pinagmalaki pa ang pagka-ex ko ni Bobo. Ang yabang ni Senador I move pag sunogin damsay meron siyang approve. Mag-aamoy parir damsa na RRD. So amoy dayaan with a cap
bansa. Demokrasya yan, tol, ang sabi ni Boy Silly. Nabubuhay ito sa sariling guni-guni. Boy, move, paano magiging demokrasya yan, tol? Kung senador di sinunod, konstitusyon ulol. Ang dami mong mga paepepek dyan, kunwari ka pa para sa taong bayan. Mayorya gusto mag-impeachment trial na. Ikaw naman daig pa, abogado ng depensa. Ang yabang ni senador, I move. Pag sunugin daw siya, meron siyang mag-pro. Mag-aamoy pa rin daw siya na RRD. So amoy diaper with a kapitadi. Isa pang senador na Duterte'ng tuta, kahit tapat ang pagselbihan ay ating bansa. I move ba sinabi mo? Taong bayan may payo sa'yo. Sabihin mo, I move out of the Senado. Kasi wala naman akong pakinabang dito. Oy, Mr. Wonderful, tonight you need to get out of our sight. Hey! Hello. Good evening. Good evening. Good morning. Good afternoon. Alam ko na kung ano ang good afternoon sa Middle East. Good afternoon pala. Sir Henry Kaiser ang nauna. Mamita Startup. Daniel, second in command ni Tokis. Laging kakampi. Lagi akong kampi sa'yo, Daniel, pag inaapi ka ni Tokis. Sis Mary Chris from Shelby, North Carolina. Brand new boy. Galing kay Sir E.B. Bay ito. Sir Beans Boy, thanks for being a member. Mix Talks May, I love you, May. Ma'am Elvira, galing kay Sir E.B. Bay din yan. Ma'am Heidi, Sis Josie, Kelly Girl, ba't magkatabi ang dalawang Kelly Girl, oh? Tapos, si Ma'am Ice Shrine, Sunny Armia, ay, bago si Sir Sunny, cute pa naman, oh. Sis Mio, tanggalin mo kaya yung mask mo, Sis Mio. Lalong dadami yung, yung admirers mo. Alam mo ba, kanina pa ako dun kay Toki, siguro mga 9:30. Pero hindi ako nagko-comment kasi pag nagko-comment ako, sinasabi naman ni Tokis na parang nagwa-warning ako na huminto na siya. So, quiet lang, naka-BJ na lang ako dun. Tapos, di ba kumakanta pa nga siya, kinakantahan si Cicely. Sir Robert J. Travel Adventures. Accomplished. Nag-live ka ba, Sir Robert? Pag nagta-travel ka. Accomplished Clever Angel. Hello, hello. Galing kay Tokis din to. Sis Bengay, thanks for being a member, ha. Mom Ryan Enicose, Sir Armenio Agayat with a wonderful beard, married to his wife for 31 years. Congratulations. Sir Honesto Pantalian, nakasalute talaga. Sis Nilda, oy, Lion Eyes. Eto, ang ganda nito ni Lion Eyes. Hindi ko na, sorry hindi pa ako nakaabot ulit ng naka-live ka. Sana hindi ka na ginugulo ni Sir E.B. Bay. Alam niyo ba, nandun ako, nung nag-live si Sir E.B. Bay sa umaga, dinner time dito, nagluluto ako. Nung time na pwede na akong mag-comment, nasa dulo na ng kanyang
ng kanyang live. Saka naman nag-end siya. Kaya hindi ko talaga siya naabutan. Pasensya na po. Sabi ni Accomplished Cover Angel, VP is at it again, jet setting again, travel pa more, tour pa more, hotels pa more, pero di ma-explain ang Nutriban na inamag, sirang computers, confidential funds, wanting to kill PBBM, FL speaker, but no say to Angara. Layo niya kay Angara. Layo. Ma'am Cherish Joy, hello po. Ma'am Marisa Sunakawa Mix TV, nakikita ko to kay Direct Ready eh. Ma'am Chiron Yeshua, sabi, nandito din si Sir Nixon, may-ari ng Mag-Factory at killer ng mga dilis dun sa channel ni Mami Peng. Si Mami Peng na napaka-medium. Wala nang, sabi pa naman ni Mami Peng, napunta dito si Mami Peng kapon, sabi niya, hindi naman ako nagagalit pag sinasabi ang maganda. Sinungaling talaga to si Mami Peng. Pag may nagsasabing maganda siya, sinasako niya. Loko ka, Mami Peng. Na, balik ka na kay Badong at PL. Piniay nga ako ni Badong, ikaw talaga 8. Alam niyo, ito si 8. Dati kong classmate kay Badong yan. Everyday, nagkikita kami doon. Kaya naging magkaibigan kami ni 8. Tapos ngayon, classmate naman kami kay Freddy. Magiging magkumpare kami ni 8 sa anak ni Direk Freddy. Sinabihan na ako ni 8, mag-ipon-ipon na ako para sa binyag ng anak ni Direk Freddy. Kailan ba yun, 8? Ikaw talaga. Tapos sabi ko, oy 8, kailan ba ang binyag? Sabi niya, ewan ko, hindi ko naman anak yun. Loko talaga to si 8. Ay nako. Hanggang ngayon, walang nakakaalam sa pangalan ni 8. Ang tawag lang talaga sa kanya is 818. Alam mo, sis Maite, nung anong year ba yun, 8, na umuwi ako? Sinabihan pa ako ni Amik, bilang ko daw ng sapatos si Badong. So, nabigyan siya ng 2 Nike, no? Tas, bait-bait pa ni Badong nun eh. This was, bago niya ako piniay nun. Kasi na-expose yung pagkamanyak eh. Pero, I mean, that's all part of life ng learning. Hay nako, anyway. Pero iba talaga yung ugali mo kung friends kayo tapos 'pag magkaaway na kayo iba na din yung pakikitungo mo, 'di ba? Pero ito yung masasabi ko, yung wife ni Betong was really nice and yung kaya when I found out what he was like, with what happened, sabi ko, kawawa naman talaga yung wife niya. Anyway, that's all in the past. Ikaw lang nakaalam ng pangalan ko. Secret naman yun. Kaya sinasabi ko, dito sa live, sinasabi ko lang, 8. Diba? Loko ka talaga. Uy, alam din ni Direk, loko ka talaga, 8. Ayaw ni Mami Peng na maganda daw siya, dapat pogi. Loko ka talaga, Nixon. Pag nag-asawa si Mami Peng ng prinsipe, lagot ka, Nixon. Kasalukuyan, nasa sinapupunan pa lang ni Miss Marites ang baby. Kaya nga pinag-iipunan ako, grande siguro yung binyag nito. Di ba, Sir Beans Boy? Si Sir Beans Boy, napaka-humble nito. Minsan, puntahan mo yung channel ni Sir Beans Boy, nakaka-relax talaga. Pag nakikita ka ng, sana ganun ako kagaling mag-gardening, Uy, kung Philippines, alam mo, pag natatapos ako sa ang hirap ng bagong tuta, napaka-energetic, JNK. Siguro nakakatulog kami mga 11 na, usually dapat sana mga 9, 10 gusto ko na matulog pero eto napaka-energetic. Tapos
gising naman mga 5, 6. Ay naku, parang may baby. Alam mo si John, bago kumuha ng tuta, "I'm gonna do everything." Gumigising ba ng maaga? Siguro maybe the first or second day, pero ngayon, ay naku. Nakauwi na kayo JNK, hindi na ako nakapunta sa JC. I'm so sorry. Bad friend ako today. I mean, not today. Ito masasabi talaga ito ni 8 tsaka ni JNK. I'm so bad at phone calls and keeping in touch. Sa heart and mind lang ako. Ako, sa prayers talaga, yun, magaling ako dyan. Every night, pinagdadasal ko yung mga malapit sa puso ko. Pero, to answer text messages, private messages, and phone calls, masama, nahihirapan ako kasi with work and the kids and the dog now. Ay nako, pasensya na. Ay nakauwi na. I'm glad. Uy, monitor niyo yung blood sugar niya ha. Always keep it. Yung kung ano man yung sinasabi ng doktor. Ako, personally, Tomasito, uy, long time no see, Tomasito, welcome back. Ako personally, para sa akin, 120 is okay, pero ewan ko kung ano yung sinasabi ng doktor sa inyo. Baka 60 to 100 ba ang sinasabi sa inyo? Pero ako, 'pag sinasabi ng mama't papa ko na 120 and below, okay lang sa akin yun. So, anyway, I'm glad you're home. Nancy, feel better. I'm glad walang amputation na, I mean, pasensya na for the Nancy, I'm glad you're home. Uy, keep Nancy in your prayers ha. Napakabait ng asawa ni JNK. I love you guys. Okay lang yun, Tomasito. Life happens. Gab, thank you for coming. Uy, music channel si Gab ha. Sa mga Sara Curio Robot. Nagtatrabaho pero nasweldo. Sana all. O ito na. Bigyan mo nga ako test kit para sa blood sugar maring bossing. Bakit? Diabetic ka ba? Loko tong it na to eh. Talaga? Di bali. Mang-arbor tayo, bossing. Pag-usapan natin yan. Mamaya. Sige. Ito na. Dito na. Oh, ayan si Sis Josie. Love na love din yan si JNK eh. Ito na. Alam mo, sinong di ko na nakikita sa mga live? Si Sis Maris. Sis Lalaine, hello. Saan ka ba magbabakasyon? Nandun na ako nung kinakantahan ka ni Tokis. Akala ni Tokis na Canadian din yung boyfriend mo, Sis Lalaine. Naku, di bale, JNK. Tataya ako ng loto mamayang hapon para sakasakali talagang pag ako'y nanalo. Ito si Tokis. Tokis, narinig mo yung sabi ko, kaya ako hindi Ma'am Napa, hello and Ma'am Desert Spring. At saka Ma'am Cherish Joy. Tokis, kaya I was there at 9:30 PM, 6:30 AM Pacific Standard Time. Hindi ako nagko-comment kasi when I comment, you think na pinapahinto na kita at I'm giving you a signal na mag-uumpisa na ako. That's not the case. Ikaw naman Kaya quiet na lang, nagbibiji na lang ako. Sir EB, bye, hello. Tsaka ikaw hindi mo rin narinig na magko-comment na sana kung nag-shutdown na yung off live ka na. Anyway, eto na Tokis, narinig ko yung kanta ka pa. Saan ba pupunta ito si Sis Lalaine? Secret ba? Mamaya PM mo sa akin. Post ito ng picture sa Facebook mamaya. Sana all bakasyon. At saka san nga pala nagpunta? Ay, natutulugan mo ako.
Talaga naman pala. Nasaan na si Gia Adventure? Anyway, eto na. PBBM concurs with LUA recommendations on crime water probe. Alaka. Ano ba sinabi ng local water? Ano bang meaning ng LUA? Alam mo, sa amin din, nag-split ang, di ba ang tubig sa atin, merong talagang sa gobyerno, tapos in most areas, may nag-privatize na. Dapat, ito naman si Adventure, oh. Di mo lang ito si Sir Ibibay, di lang sinasabi na itim daw ang lips ko. Tapos sinasabi pa na nakakatulog sa live ko. Sakit naman nun. Sige na nga. Oh. Dapat 'pag nagpa-privatize, gumaganda sana ang serbisyo, pero sa crime water lalong nagiging masama. Oh, ano ba ang rekomendasyon ng Local Water Utilities Administration? Yun nga pala ang meaning ng LUA. Oh. Pero pa-suspense pa ang LUA. Ayaw sabihin ng Malacanang kung ano ang mga rekomendasyon na ito. Opo, may secret, Sis Marivic. Oh. Gaya ng mga plano ni Sis Lalin kung saan siya pupunta sa bakasyon, ang mga rekomendasyon ng LUA ay hindi pa pwedeng sabihin. The President has already reviewed the report submitted by LUA. Pinag-aralan na niya ito and he has concurred. Agree siya sa LUA. Sana i-fine nyo ang crime water. Marami namang pera si Manny Villar, marami namang pera yan. Pinakamayamang Pilipino sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, buong mundo yun ha. Oh. Nakahiga kasi si Sir E.B. Bay daw, Ma'am Leila Arcena. Pero ngayon, may witch pala ito si Sir E.B. Bay. Nakatuwad na. Kaya hindi makatulog. Ma'am Joan Bermudez, hello po. Grabe. TMI. Anyway. Nako, Yusek Claire. Siya nga pala, congrats si Strexy. Narinig ko, sinabi ni, Tokis, nagpunta daw si Yusek Claire uli dun sa LS mo. Sikat na sikat talaga ito si Strexy, ha? Alam ko yung meaning ng nakatuwad Ma'am Elvira. Di ba yung mga witch ganun? Oo. Hindi naman daw pwedeng ma-terminate ang crime water. No? Kasi, hindi naman makakapagbigay ng tubig pag terminate ang contract. So, mamaya na ang pagbibigay ng blame kasi kailangan magbigay muna ng tubig, di ba? Sabi ni Yusek Castro, ang isa sa mga na pag-usapan ay yung possible conflict of interest kasi dati-rati naman Secretary ng Public Works and Highways si Senator Mark Villar. Ang crime water ay nag-enter ng joint venture agreements in 2019 secretary ng DPWH si Mark Villar. Nako. Ang crime water pag-aari ni Manuel Paulo at parte ng kanilang napakalaking negosyo, si Manny at Cynthia Villar. Oh, nasaan na kaya si Cynthia ngayon? Hindi siya nanalo sa eleksyon. Di ba? Naku, imbestigahan nyo yan. Di ba walang kaibigan? Dati-rati, sabi naman ni Mark Villar, wala siyang involvement sa crime water. Kapatid mo pa din yan. Diba, kabayan ko from Ceresa Force. Thank you nga pala sa VMB.
kay Niolo yan, si Reza Force, kay Mark Ramos, sa Unity Clan, kahit walang representative dito ngayon, kay ano yan, Jake Magnus, at kay Mamita Startok, ang pinakamagandang pinuno nila ang nandito. Si Mamita mismo. Aba, maaga si Direk Freddy ngayon. Ma'am Lilian Laliave from California Hospital siya. California something hospital. Thank you for coming, ha. Si Cynthia Tigong, bagay silang dalawa. Sila, mukhang hindi kaya mag-anak sila, Sir Ibibay. Magkamukha si Cynthia at si Digong. Pati yung skin nila. Accomplished clever angel. Ang Sara maging VP, daig pa yata sila King Charles and Queen Camilla. Travel pa more. Wala. Disagree ako dyan, accomplished clever angel. Sabi mo, I know she loves her father. I don't agree. Pang photo ops lang yan. Naku, magre-remit ka. 8. Sali na ako dyan sa remit mo, wala akong pera. Wiz Dada. Anyway, sabi ni Yusek Castro, the President's office daw is preparing appropriate legal steps. Hala, crime water, ano kayang krimen ang nagawa ninyo? Naku. Hintayin natin yan. Speaking of crime, ayan, nag-file na talaga si Risa Hontiveros. Nako, si Dancing Queen, sis Jovi Gali, hello. Hello. Eto na. Maganda talaga si Sen Risa, no? Sino kaya itong mga umaaligid sa kanya? Sino ba ang finailan ng kaso ni Sen Risa? Nako. Naku, salamat naman. Ikaw talaga, dun na kay Direk Freddy yan. Kasi, sabi ko sa iyo, wag na dito. You see? Wag na dito, dun na kay Direk yan. Magkita na tayo dun kay Direk. Thank you, pero hindi mo na kailangan mag-remit dito. Kasi, friends naman tayo. Mag-comment ka na lang dyan. Pero salamat pa din. Thank you, ha. Ikaw, alam mo, very rare na may nagpapalipad dito. But thank you so much, 8, ha. Ito talaga si 8, no? Makonsensya naman tayo galing sa pawis. Thank you, 8. Uy, Ibibay, maganda yan. Kirat sa force. Uy, gawin mo talaga yan, Sir Ibibay. Kirat sa force. Galing niya na. Di ba, Sis Lalaine, maganda yan. Kirat sa force. Kiratski na lang. Pero parang bad word yung kirats. Parang very no? Parang naman. Pero maganda pakinggan. Ma'am Maria Ignacio, hello po. Anyway, ito yung kinasuhan, no? Si Topak Show, si Crisette Show. Uy, sabi ni Mami Peng, maganda daw yan si Crisette Show. Si Banat Bay, si Jason sa na nakapagpaayos na kaya si Jason sa ng ipin. Si Tio Moreno at si Jeffrey Celis, buhay pa pala yun. May kamukha si Jeffrey Celis, quiet na lang ako kung sino. Sabi ni Ma'am Maria Sunakawa Mix TV, sa bahay namin sa Bulacan, 2 lang ang nakatira. Singilin ng 10K, wala namang tulo ang gripo. Mahal ka. Naku, Ma'am Marisa Sunakawa TV, ireklamo nyo yan. Diba dito, alam nyo, yan nga sinasabi ko dito, pag kunwari, wala kang internet for, let's say,
hindi ka nakapag-internet for 2 days, 3 days, naku, ako magrereklamo talaga ako, "You need to take some amount off of the bill kasi we didn't have internet for 3 days." Talagang tatanggalan nila ng a certain amount, pino-prorate nila yung bill niyo. Kaw, boy pangil 1 million per month. Boy pangil. Mabaho ang kabilang hita, deserve naman nila yung kaso. Oh, sabi nila, very sensitive daw si Senrisa. Kayo naman, sinasabi niyo mga dilis na, may problema ba? Eh di kasuhan niyo. Ngayon, pag kinakasuhan, nagagalit naman kayo. At yan, parang si Diggs. Oh, sinasabi nila, oh, may problema pala. Merong bang kasalanan si Diggs? Eh di arestuhin niyo. Ngayon, inaresto, nagalit naman kayo. Di ba, Kamnes? Loko yun. Galit ang mga CBCP. Baka extreme naman yung galit. Na-disturb. Ayan, nag-loading tuloy. Ang CBCP, disturb. Oh, kung deserve, meron ding disturb ang CBCP kasi nag-relay ang impeachment trial ni Puset. Alam niyo naman lahat ng mga people power, yan ay backed up by the Catholic Church. Kung malaki ang INC, mas malaki pa ang Catholic Church. The Catholic Bishops' Conference of the Philippines has delivered a collective rebuke of the Senate. Oh, nagkaisa ang CBCP, mga bishop, ano ba yan sa Tagalog? Obispo. Oh, may ano sila, na-disturb sila sa delay ng Senado. Naku, Senator Kilay. Malayo-layo pa yung 27. Baka may mag-iba pa ng isip dyan dahil Katoliko naman siguro dyan. Boss V, hello. Oh, magkasuhan kayo dyan. Akala ko the Bluetooth is the one-tooth man, sabi ni. Sana lang ba ang ngipin ni Jason sa? Oh. Sabi ng CBCP, we affirm the impeachment when pursued with truth and justice is a legitimate democratic mechanism. Palagi sinasabi ng mga dilis, demokrasya. Gusto nila ng demokrasya. Ayaw nila ng sinisikil ang demokrasya, pero ayaw naman ng impeachment. Di ba gusto palagi yung sinasabi na gawa-gawa lang yung mga charges against BP Sara? Eh di patunayan nga ng mga 16 kaabogado niya, mga oh, ang dami nga niyang mga media, mga troll, mga vlogger, isa na diyan si One Piece Bantot, si Jason sa premonition na yan ng people power, one simbahan na ang manawagan, naku, pag ginamitan pa ng social media, aawas ang EDSA, di ba po, our darling Mamita? Iti nga, pinagmamalaki kasi nila, INC, ang lakas ng INC, and that is not to take away anything from the force of the INC because we've seen the rallies of the INC, malakas talaga ang INC, pero I have to say, sinasabi nga nila, di ba, INC is big, but come on, the Catholic Church is bigger. 80% of the Filipino, ganun naman talaga. Kaya, let's see. Ay, nako. This is the church hierarchies, yung pinakamataas sa Catholic Church. First collective statement yan, na sinasabi nila talaga, umaksyon naman kayo. Ako naman ang pinagluluding nito, bakit naman? Ano yan? 'Pag nakulong ulit yan, si Bungal manglilimos ulit. Naalala ko yan,
nanonood pa ako kay ano niyan, kay PL. Magkalapit lang ang bahay ni PL at ni Sonsa. Kaya nung nakulong yan o naospital yata yun, humihingi ng PL para kay Sonsa. Ano ako full ano naman. Anyway, aba matapang. Tignan niyo kung sinong senador ang sumagot. Ang napakatalinong si Bato de la Rosa. Ako ang reyna ng mga demonyo. Hindi po, wag niyo naman, Rufino Rendon, wag mo naman tanggalan ng corona si Sara. Ay, hindi nga pala, hindi naman reyna si Sara, presidente daw siya. Wala po yatang reyna doon. Hindi po monarchy sa impyerno. Presidential po ang gobyerno sa impyerno. May president who is Sara Duterte. Hindi po monarkiya ang impyerno. Oh, mali po kayo. Di ba, Ma'am Heidi? Ito naman si Dilis, oh. Hindi na research ang form of government sa impyerno. Anyway, si Bato naglakas ng loob. Talagang sinagot ang CBCP kasi sinabi niya, di ba dati sinabi ni Bato, madasalin daw siya at palaging nagsisimba bago daw siya nagpupunta sa mga when he goes into battle. Talagang nagpupunta siya sa simbahan at nagdadasal ang kanyang buong his group, no? So, eto sinagot niya ang kanyang sinagot niya ang CBCP. Sabi niya, are they concerned? Why are they concerned? What are they concerned about? Are they concerned because it was delayed? Wait, Aaron, what's going on? Are they concerned because it was delayed? Sabi ni De La Rosa, there's no cause for panic. Dami mong tanong ba to? Hindi ka kaya mako-concern? Eh gusto nyo ngang i-dismiss? Loko talaga itong kalbong to. In a statement on Tuesday, the CPPC, yan nga sinabi, no? Eh, no cause for panic ba yun? Gusto nyo ngang ipa-dismiss? Yun lang ang sagot. Yun lang ang sagot mo ba to? When the 20th Congress opens on July 28, De La Rosa said he plans to ask the new Senate is also willing to bind itself to the actions taken by the previous Congress. Oh, sabi niya, magtatanong din siya. It's the same situation. Tatanungin niya yung 20th Congress kung yun din ba ang aksyon na gagawin niya bago na naman ang komposisyon ng Senado. Oh, ibig sabihin, magtatanong na naman siya, i-dismiss ba natin ang kasong ito? Tapos magtatanong ka ba to kung bakit nako-concern ang CBCP? Langya talaga itong kalbong to eh. Baka hindi ka na makapasok sa simbahan ba to? Silaban ka na ng apoy. Oh, tapos dito sa politiko, ngayon ko lang narinig ito nakatulong si Duterte. This was before naging skin and bones si Duterte. O kung yung mga nakapunta kay Tokis ni Pidol. Ano ba yun panghapon? Ano yung pangalan ng panghapon May ni Tokis? Tokis Birador ba yung hapon? Teka, ano ba yung pangalan ng panghapon ni Tokis? Teka, sandali. Alam nyo, si Tokis, dalawa ang channel niyan.
Uh-huh. Simple Talkies, Talkies Mirador yung sa panghapon, galit na galit. Yung galit na galit yung mga dilis kasi pinag-usapan ni Talkies Mirador, thank you Ma'am Elvira. Pinag-usapan ni Talkies yung sinasabi ni Sarah na yung tatay niya ay skin and bones at tapos sabi ni Sarah, "I'm gonna expound on that." Yan ang actually 'pag idi-discuss natin, the stuff that Sarah said at The Hague. Ah, Tapos may tilis na pumasok dun, sabi niya, "Anong pakialam mo kung pumayat si Digong?" Nagalit kay Tokis kung bakit dinidiscuss ang beautiful body ni Digong. Sino ba ang nagdi-discuss sa katawan ni Digong? Ang mga Duterte naman, alam nyo, nakakatawa kayong mga dilis. Kayo yung nag-uumpisa, kampo ni Duterte ang nag-uumpisa ng diskasyon. Oo, mahal ang mga dilis si Tokis eh. Kayo yung nag-uumpisa ng diskusyon. When you guys were discussing the picture of Digong's penis, yung picture ng kanyang private parts, kayo yung, si Maharlika ang nag-umpisa niyan. Tapos when it became very popular and viral, nagagalit naman kayo. What the heck is going on with you? Kayo yung nag-uumpisa ng conversation. And when people take part in the conversation, kagalit kayo. Then don't talk about it. Kasi kung hindi nyo inuumpisahan, hindi na pag-uusapan. Sinong nag-umpisa ng payat na si Digong? Kayo naman. Malalaman ba namin yan kung hindi nyo inuumpisahan? Mga loko-loko kayo eh. Anyway, this was during um, a couple pounds heavier pa si Digong. Anong sabi dito? Duterte drug war tied to missing Sabongeros case. Palace calls for a deeper probe. Law enforcement and government agencies should dig deeper into the disappearances of Sabongeros, especially with the possibility na yun daw behind the disappearances are also involved in the bloody war on illegal drugs. Hala ka! Sige Ma'am Aishrine, paki-hello kay Direk ha, sabihin mo, nandito si It at si ako, and we will be paki naman Ma'am Aishrine. Kasabwat ni Direk ang internet namin. Nung sinabi ni Ma'am Aishrine, pupunta siya kay Direk, nag-loading ako. Yun daw behind sa disappearances ng mga Sabongero, kasabwat din sa EJK. Naku! And then lastly bago tayo magpunta sa main topic. Naku! Yung asawa ni Albi Benitez, ito yung si Albi Benitez, ito yung kakalaban daw kay SMR sa pagka-speaker. 'Di ba yung asawa niya ay nag-file ng abuse, domestic abuse, vowsy kasi nung nalaman daw niya na allegedly kinakabit si Ivana Alawi, nasaktan daw siya, blah blah blah. Dinismiss yung kaso kasi hindi naman daw mananalo. In a 20-page resolution, Assistant City Prosecutor Tumakder ruled that Lopez failed to present sufficient evidence to establish a violation of RA 9262 or the Anti-Vowsy
Act of 2004. Ang problema kasi niyan matagal na may anak si Benitez kay Andrea Del Rosario, kay Daisy Reyes, tapos ngayon ka lang nag-file, parang hindi ka panipaniwala. Anyway, dito na tayo sa ang galing mo naman, Ma'am Shrine. Sinama mo na sana din kami ni 8 dun sa papa-shoutout mo. Mamaya pag nagpunta ako, sama kita sa shoutout. Oh, eto na. Dito na. Makinig na tayo sa mga pa-effect ni Sarah. Kasi pliniyata ni Tokis ito kahapon at natawa talaga ako sa mga pinagsasabi nito Ito talaga si Sarah, without meaning to, talagang lumalabas. Ay, nandun na. Lang niya ka, iniwan mo pala ako dito. Si It. Eto na. Without meaning to, ito si Sarah, lumalabas talaga ang pagkabubita nito. Oh, malapit na tayo kasi I always have to end at 8 o'clock. Kahapon lang nag-overtime tayo Ayan. Of the International Criminal Court submit a new batch of evidence in the crimes against humanity case of ex-Philippine President Rodrigo Duterte. The submission was made as the detained former leader was visited anew at The Hague by his daughter, Vice President Sara Duterte. Katrina Domingo reports. Kumusta po kayo, ma'am? Okay lang man. Vice President Sara Duterte is back in The Hague this week, where she will spend the next 2 weeks after the International Criminal Court granted more visiting days for former President Rodrigo Duterte, who remains in detention as he awaits trial for charges of crimes against humanity. 4 days a week na kasi yung bisita. So, minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede bisita. VP. The Vice President confirms that her father has lost weight, but clarified that she prefers this leaner physique of the former president. Yung kanyang braso ay kalahati lang ng braso ko. So, ganyan siya kapayat. But para sa akin lang he looks good na payat siya. Kesa sa yung siya, malakihan siya, tapos parang unhealthy tingnan. Hi, Ma'am Emma. Hello. Ito naman si Sarah, gusto niya, yung tatay niya payat, pero siya okay lang na mataba siya. Nakakatawa to si Sarah Nakakatawa, pero okay lang. Pero pag sinabi niya, yung braso niya, ito sinabi ko na kahapon to pag sinasabi niya, braso daw ni Digong, kalahati sa braso niya, kasi Sarah naman, hindi super slim. Mataba din naman si Sarah, di ba? So, kung kalahati ng braso niya, yun ang size ng braso ng tatay niya. So, it doesn't mean na super payat si Digong. Kasi mataba naman si Sarah Di ba, Ma'am Heidi? Mataba si Sarah So, half ng braso niya, okay lang yun. Hindi naman, tawag ko nga sa kanya chunky naman si Sarah. Oh. Mukhang nakakatakot para sa kanyang heart. So, I like him this way. Medyo slim. Malacanang downplays worries over the Davao-Wenyo leader's health amid reports that the former Daming tough-talking kain siguro politician sa has been travel reduced to travel. just skin and bones. Sa napanood po natin na pagsasalita ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, sinabi niya na pumayat, yes, pero mukhang healthy, ayon sa kanya. At he's okay. Mas maganda po talaga na natitignan naman po ang kanyang kalusugan doon mismo Ganda ni Attorney sa Claire. Dahig. So, hindi naman po pababayaan ang Pangulo, ang dating Pangulo doon. Meantime, the Yung pala, naalala ko, sabi ni Tokis, naku, magkakagulo pag magagalit daw siya pag na let go si Attorney Claire. I mean, ma-fire si Attorney Claire. I don't think there is no way na mapapatalsik si Attorney Claire. Si Jay Ruiz, parang non-performing asset naman talaga si Jay Ruiz. Si Attorney Claire, she's doing really well. I don't think there's any way
na si Attorney Claire ay mapapatalsik. Talagang hindi ako maniniwala na mapapa-let go nila si Attorney Claire. No way. No way talaga. The ICC's Office of the Prosecutor has submitted a new batch of evidence against the former president, but redacted details of its recent filing to protect sensitive information, including personal details of several witnesses. Here at home, newly appointed Solicitor General Darlene Berberabe says she is open to changing the Office of the Solicitor General's previous position, that the ICC no longer has jurisdiction over Duterte's case. It can be recalled that former Solicitor General Menardo Guevara, who previously served as former President Pinalitan na ang Office of the Solicitor pinalitan na ang Solicitor General. Kasi ngayon, si Berberabe ay open na sa pakikipag-ugnayan sa ICC. Ito si, ang pangalan nito? Si Solgen Guevara pa to? Menardo Guevara. Talagang ayaw niya kasi si Digong naman nag-appoint nito. Itong bago, naku Diggs. Naku. Duterte's Justice Secretary earlier refused to represent government officials in court cases linked to the former chief executive's arrest and turned over to the ICC in March, underscoring that the Philippines has withdrawn from the Rome Statute since 2019. I think he was trying really to come up with a consistent position. Perhaps there are like some political considerations or appearances that that mattered at a certain point in time. The OSG is open to reconsider that position, maybe because there were different events that happened and different consideration. The palace, on the other hand, criticized Duterte's defense strategy after his legal counsel told the pre-trial chamber that they hope to include the results of a Senate investigation into supposed irregularities in the former president's arrest to bolster his request for an interim release. For the fees, he has allegedly been demanding from his client, former President Rodrigo Duterte. He should do better than that. Loko. Attorney Ubo, masyadong malaki kasi ang hinihingi mong sweldo. Dapat, mas magaling sana ang strategiya mo. Yun ang sinasabi ni Attorney Claire, demanding ka pala. Ang laki ng hinihingi mong sweldo. Kakahiya ka naman, oh. Ubo ka lang ng ubo dyan. He should concentrate Grabe. on his defenses. He should concentrate Sandy, on the allegations. He should also remember that this case was filed as early as 2017. So wala pa po si Pangulong Marcos, ang administrasyon na ito, para po ibintang ang mga ganitong klase sa kasalukuyang administrasyon. As the political turmoil between the Philippines' two highest officials hindi ko pala nabasa, sabi ni Boss B, di ako naniniwala unless ibang tao magsabi, like yung mga staff dun sa detention. Yun nga pala sabi ni Tokis Kapon dun sa Tokis Birador na he wants pictures. Ang problema kasi when visitors, yung family, nagpupunta dun, they're not allowed to bring electronics. Kaya hindi makakapag-produce ng picture evidence yung pamilya. Sinisequester yung mga electronic devices. They're supposed to put away all their stuff in a locker before they actually visit yung detainee. Hindi sila allowed magdala ng iPhone, ng mga electronic devices nila pag binibisita nila si Diggs. Kaya hindi nila pwedeng picturean or whatever para may proof sila. So, tama si Sir Bosby na siguro yung mga staff magsalita. Kaya lang, yung mga tao naman dun, hindi naman pwedeng ganun na may confidentiality clause. Parang yung sa ospital na, di ba Ma'am Eva, nasa healthcare din yan, nurse din yan. Yung mga nurses, may HIPAA na tinatawag na you are not allowed to divulge any information about your patient. So, ganun din, yung mga staff doon, they're not allowed to say anything about the detainees para sa dignidad ng mga detainees. So, I'm sure anything that comes out about the detainees will always
be through the ICC mismo. So kung may malabas man na picture ni Diggs, it will always have to be scrutinized first by the ICC. Kailangan may ICC approval yan. Hindi through family or anything like that. Ano pa sabi ni Sir Nixon? Sarah is bulky daw. Hindi ako nagsabi nun si Sir Nixon nagsabi. Sabi ni Trian Yeshua, tama po si Jay Ruiz, wala namang pakinabang sa mga ginagawa niyo. Alam nyo, totoo yun. Wala akong nakitang, ewan ko lang sorry Jay Ruiz, wala akong nakita sa'yo. Tsaka, he never fought for the vloggers. I'm sorry. Sabi nila is overpricing. Feelingero ka, Attorney Ubo, na magaling ka. I'm sorry din. Sir Romeo Parcival, hello. I really like Attorney Claire kasi diretsa siya. Officials continued past their midterm mark. Vice President Duterte says she has no intention of attending President Ferdinand Marcos Jr.'s fourth State of the Nation address on July 28 and will instead spend time with Filipinos in South Korea before the end of the month. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Ay, hindi. Alam niyo, ang hinahanap ko talaga, eto yung hinahanap ko yung, pasensya na po na I don't have the video, pero yung hinahanap ko, yung pinakita ni Tokis kapon na video na sinasabi ni Sarah. Tokis, saan mo pa nakuha yun? Yung sinasabi ni Sarah na parang ini-interview siya ni Harry Roque na sinasabi niya, here, I really have to find that clip pasensya na po. Sinasabi niya na ang gusto ni Diggs, ipakremate daw siya. Dali Duterte says that her father, former President Rodrigo Duterte, told her to have him cremated in The Hague, Netherlands, should he die in detention. The former president is currently under the custody of the International Criminal Court for crimes against humanity charges. In a chance interview following her visit to her father on Tuesday, Manila time, the vice president says her father doesn't want his body to be brought back to the Philippines should he die at The Hague. According to the vice president, her father wants to be cremated before being brought back home to the Philippines. Sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipakremate lang daw siya dito, yung ashes na nakawiti. Duterte says she told her father that they will have to discuss it further in the future as she describes herself as not pro. So, anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung habilin mo na i-cremate ka. Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung mumultuhin kita o hindi. Asked what she felt about her father's supposed last wishes, Sarah responds that it is only natural for his age. Well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na mag-isip ng ganon. So, and mabuti na rin yun na alam nating lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun kapag nangyari. The vice president previously stated that her father had grown significantly thinner while he was detained at the ICC, but clarified that he appeared to be healthy. This time, the vice president notes that while Duterte had grown slim, the look suited him better and that his skin complexion had even improved. Former President Duterte is facing crimes against humanity charges over his administration's bloody war against drugs. His infamous anti-drug campaign left at least 6,000 people dead, with human rights groups reporting the death toll is at least 20,000 people.
parang nawala ang mga tao. Pero tapusin ko na lang dito sa recording at i-upload ko ito. Anyway, yun ang nakakatawa kasi ito ay presidente ng impyerno pero ayaw niya ng cremation. Kaya sabi ko, ito lang ang presidente ng impyerno na takot sa apoy. Thank you sa support po, everybody. And I hope you have a wonderful day ahead of you. I hope you have a restful sleep, yung matutulog na. See you around. Thank you for all the support. Love you guys. Bye.